Magandang buhay mga kapatid. So nagbabalik muli po kami. Kung napapansin nyo, naka-hoodie ako ngayon because of medyo lumamig at umulan, and maganda naman yung at buti na lang at umulan kasi may hanggang ngayon nagaganap yung wildfire sa Jasper na mostly yun lagi nangyayari tuwing summer. So right now it's still ongoing. Hopefully mawala na yon, and then buti na lang at nakapasyal na nakapamasyal na agad kami nung Jasper last first week of July. Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba yung mga reasons kung bakit lumipat kami ng Alberta. So, sa mga bago pa lang po dito sa YouTube channel namin, so galing po kaming Winnipeg, Manitoba. So, sa mga first time pa lang nakapanood dito, we came from United Arab Emirates sa city ng Abu Dhabi. We just arrived in Winnipeg last October 2019 bago mag-pandemic. And then after 3 years, nag-apply agad kami ng citizenship, and luckily naging citizen kami after 3 years, and then we decided to move to Alberta. So maraming reason kung bakit kami nag-move, pero balikan muna natin yung bakit ba namin nagustuhan ng Alberta. So during our Bible study, I think 2 years ago, so alam na namin yung mga provinces, but wala kaming idea about Alberta. So during our discussion and sharing, biglang nabanggit nila na yung Alberta. So naging curious kami about the province, and then we decided to take vacation. Nag-file kami, yung asawa ko at ako, ng bakasyon. Pinagplano namin for more than 6 months. So kung i-review niyo yung mga yung mga videos namin sa aming YouTube channel, check nyo yung mga Alberta trips namin. Yun yung time na nagbakasyon kami dito for the first time. So we drive from Winnipeg to Alberta to Calgary for around 10 to 13 hours. Tapos lumibot kami ng Banff, Jasper, and then yung pinaka last stop namin ay Edmonton. So during our vacation, chine-check namin yung mga possibilities, ano yung pros and cons ng area, most especially for Calgary, between Calgary and Edmonton. So that time, it was 2023. Medyo ang cost, yung bahay or accommodation sa Alberta is hindi pa masyadong mataas. Unlike this year or nakaraan na parang because of maraming lumilipat sa Alberta, and yung first choice nila talaga is Calgary. Now, so nakita namin na yung price ng bahay sa Calgary, but yung first impression kasi namin sa Calgary is like, paano ba natin masabi? Yung feel namin, this is our personal kasi tatabaho kami, we've been in Abu Dhabi for around 10 years. So nakita namin para siyang Calgary is like yung nagpo-progress pa lang na Dubai. Parang ganun, something like that na So yung feel is para siyang, we don't feel like na gusto namin tumira, but masarap siyang bakasyonan. Now, Calgary is known because of pinakamalapit sila sa Rocky Mountains. So Banff, so well known siya. So kumbaga
pag sinabing Calgary, nakadikit na agad yung bang. So that's the reason why maraming talaga first choice is Calgary. Now, Calgary, may of course yung neighborhood nila, it's ang pinaka old, like yung unang na-establish na part ng Calgary is south part, at yung mga new established o yung mga bagong neighborhood is in the north part of Calgary. So pag masyal kayo, mapapansin nyo medyo parang mga old buildings na itong south part, and yung mga bagong mga established na mga bahay is in the north part. So makikita nyo yan kung mamasyal kayo ng Calgary. So when we went to Banff, tapos naglibot kami ng Jasper, and yung last stop nga namin is Edmonton. Edmonton is people are saying na ang Edmonton is like Winnipeg, but no, kami na magsasabi malaking pagkakaiba ng Winnipeg sa Edmonton. But nalaman na lang namin na kaya siguro nila na feel na parang ang Edmonton is Winnipeg if you go in the north part of Edmonton. Kasi ang north part naman ng Edmonton, it's para siyang Winnipeg, na yung mga unang na-establish or yung parang old neighborhood is located sa north part of Edmonton. Same also in Winnipeg. Winnipeg is yung mga old neighborhood is north part, and yung mga bagong mga neighborhood is in the south part. Same also in Edmonton, yung mga magagandang mga bahay. I'm not saying na pangit yung mga bahay sa north, but yung mga newer neighborhood at yung mga maraming tinatayo is mga south part of Edmonton. Now, the advantage of the south part of Edmonton is malapit na siya sa Edmonton International Airport. So dito kami pansamantalang nakakuha ng apartment. So nag-stay kami sa Edmonton doon sa sa best friend ng kapatid ko. So actually yung kaibigan lang ng kapatid ko, yun lang kilala namin dito sa Edmonton. It's a family friend of ours. So nag-stay kami for 3 days, nilibot kami, and parang kumbaga is na love at first sight kami sa Edmonton. Yung feel like nasa Abu Dhabi lang kami. So yung city feels, kasi yung paggaling ka talaga ng Abu Dhabi and then you go to Manitoba, parang gusto mo magpahinga sa city. Yung parang it's not busy na city ang Winnipeg. So parang kumbaga napagod ka siguro sa ingay ng mga sasakyan, something like that. But when we took vacation and nag-land kami ng Edmonton, parang na-miss namin yung Abu Dhabi. And syempre yung mga malalaking malls. But of course, hindi ko naman pwedeng i-compare yung mga malls sa UAE compared dito. But na-miss talaga namin. So sabi namin, wow, ang ganda. Tapos yung mga bahay dito is almost the same na siya ng price sa Winnipeg, or sometimes mas mura pa nga dito. So yun yung mga first impression namin. But of course, hindi naman kami nag-decide agad na lipat agad tayo, because it took us a year to decide, kasi pinag-aaralan talaga namin yung mga possibilities, ano ba mga job opportunities dito, and so on. So ano-ano ba ang mga reasons kung bakit kami lumipat? So syempre nabanggit ko na yung una, Rocky Mountains. So ang Alberta is known for Rocky Mountains. Aside from BC, malapit siya sa BC, which is maraming magaganda rin yung mga Rocky Mountains nila, magkadikit lang yan. So Rocky Mountains, so yung sobrang na-in-love kami sa Rocky Mountains dito sa Alberta. Parang hindi namin ma-explain o hindi ma-justify sa picture lang or sa video, but personally, pag nakita mo siya na parang wow, you will appreciate yung God's creation talaga. Sobrang ganda.
most especially nung first time na yung pumunta dito, na parang kahit ako nagdadrive, parang alam mo yung parang gusto mong tumigil at tumingin lang. Most especially kung pupunta ka ng Banff, ng yung yung pasikat yung araw, tapos tatamaan yung sinag ng araw, yung mountains na parang siyang wallpaper sa computer, yung naghahalong orange gold na something. Grabe, ma-appreciate mo yung Rocky Mountains. And at the same time, makikita mo yung wildlife, makikita mo yung mga yung different kinds of animals. Ang na-encounter lang namin during our trips going to Banff is yung mga yung mountain goats and Nicholas, what's the animal that we saw with antlers? Moose. Yun, moose. Moose. So yun, moose nakita namin, moose na kumakain lang ng grass sa kaming daan. And of course yung mga magagandang lakes. Reason number 2, education. So ang marami kang choices, most especially paglaki ng mga anak mo, yung mga schools dito. One of the main reasons kung why we choose Alberta is yung Catholic school dito ay libre. Unlike sa Winnipeg that you have to pay because it's private school. I'm not against with the public school, maganda pa rin yung turo nila, but because of we're Catholic and we prefer Catholic school, dito namin yung nagpunta kami dito nalaman lang namin na yung Catholic school dito is free, which is a big factor at kumbaga isa yan sa naging reason namin, malaking chance namin na yun ang reason namin kung bakit gusto agad namin lumipat ng Alberta, yung Catholic school. And at the same time, like what I said, paglaki ng mga bata, maraming choices dito, most especially pag gusto ng anak mo ng mga sub-courses, maraming available dito compare sa Winnipeg. Based in our based sa mga nalalaman namin na info, yung ibang mga anak nila is pupunta pa dito or pupunta pa ng Toronto kasi yung gusto nilang course ay hindi nila makita sa Winnipeg, or kung meron man is kailangan may waiting list pa to able mo makakuha ka ng slot. And dito hindi mo na kailangan yun, marami choices ka. And every community dito, every neighborhood merong malapit na Catholic school. So like sa mga kids ko, it's I think 5 to 10 minutes away lang dito, drive yung Catholic school. But we decided to kumuha na rin ng school bus for our convenience at convenience rin ng mga bata para matuto rin sila maging independent, yung hindi na laging ihatid at sundo namin, and at the same time of course sa trabaho namin. Reason number 3, lifestyle. So maraming recreation facilities dito if i-compare mo siya sa Winnipeg. Yung mga community recreation center nila, like what I mentioned yung sa vlog namin, yung Millennium Place, ang laki. Tapos kumbaga nandoon na. Okay, ito ay kasi pag most especially kung winter at nakatira ka sa Winnipeg, wala ka masyadong mapuntahan. Kaya ayaw namin ng winter. One of the reason is yung malamig nga, and at the same time nasa bahay ka lang talaga. And nakikita namin sa mga anak namin yung pag naboboard na sila at gusto nilang lumabas, wala silang mapasyalan. Yung malls second is yung mall rin. It's ano lang ba mall? Polo Park, Grand Park,
Pinakamalaki lang siguro na mall doon is yung outlet mall. Other than that, walang masyadong activity, not unless kung magtotoboganing ka, yung ice skating, something like that. But other than that, wala talaga. So malaking factor here in Edmonton alone. Meron na silang, I think, 4 malls: Southgate, West Edmonton Mall, Londonderry, at Kingsman Mall, something like that. Sa 4 na mall na yung dito. And according sa mga taga Calgary, mas magaganda ang mga mall dito compare sa Calgary. Yun ang sabi ng mga matatagal na sa Calgary po, hindi sa akin yung gagaling. But yun, at meron pa pala premium outlet mall na malapit sa Edmonton International Outlet. So I think 5 if I'm not mistaken. So 5 na yung napasyalan namin dito. Of course, yung pinaka malaki nga yung West Edmonton Mall. Next reason, of course, the housing market. Ito po ay based sa personal experience po namin and sa opinion po namin po ito. Now, we will make it clarify po kasi kami as nagkaroon ng experience na magkaroon ng bahay, so at mas madali sa aming mai-compare yung tinatawag nating housing market kasi yung price ngayon sa Winnipeg is much cheaper siya, i-compare mo siya dito. One big example is duplex type of house na makikita mo sa yung presyo ng duplex sa Winnipeg, makakabili ka na ng detached house dito sa Edmonton. Plus, maganda pa yung neighborhood. So, yan ang yung malaking factor rin na parang okay. Parang mas okay dito. The price of housing ng Edmonton to Calgary is malaking difference kasi mas mahal ang mga bahay sa Calgary kaysa sa Edmonton. So, that's the reason rin kung bakit hindi namin pinili ang Calgary compare sa Edmonton. And like nabanggit ko nga, maraming mga nagka-transfer from other provinces like Vancouver and Toronto ay ang unang choice nila ay Calgary. And kung alam nyo naman kung bakit yung naka-afford ng mga taga Toronto at Vancouver na bumili ng bahay is because the price ng house sa Toronto o Vancouver ay umaabot ng normal na bahay or bungalow type, it's umaabot ng million. Tapos, syempre, they can afford to buy a brand new house sa Calgary na worth 600 or 700,000. Kaya nilang bumili ng house. Ay meron kaming nakausap na bumili ng bahay as cash. Binenta nila yung bahay nila sa Toronto, nabayaran nila yung mga utang nila, nabayaran nila yung car loan nila, plus nabayaran nila ng cash yung bahay. Meron kami isa ring nakilala na nag-down sila ng 50% sa bahay sa Calgary, and then nabayaran nila yung whatever yung utang nila na naiwan sa Toronto. So, hindi ko pwedeng mai-compare po yun sa amin kasi of course, nanggaling kami sa Winnipeg, and the cost of living sa Manitoba is hindi naman kasing mataas kay compare sa Toronto. So, yun yung mga reasons. And yun nga, isa pa doon ay nagsisiksika na sila doon sa Calgary. So, sobrang dami na may nakausap kami na doon na nakatira na. The disadvantage of that is
marami ka ng kakompetensya sa paghahanap ng trabaho. And before yung mga nag-student pathway na kakagraduate, nahihirapan silang kumuha ng full-time because nga marami na yung lumilipat. Marami ng mga PR rin or mga citizens na lumilipat ng Calgary, and yun yung mga biggest competitor mo. Siguro magiging competitive ang paghahanap mo ng trabaho noon kung nasa IT field ka, kasi in demand ang IT. I think sa whole Alberta ang IT. Kaya for those na gustong lumipat from other province to other province, you have to make sure and study yung mga job opportunities, affordability ng lugar na lilipatan ninyo. Kasi hindi biro ang paglilipat, kasi kailangan back to zero ka talaga. You have to start. Kagaya namin, we decided na actually kaya namin bumili ng bahay kasi yung nakuha namin equity sa bahay na binenta namin is pwede namin i-down, but we decided na kumuha muna kami ng apartment to study yung neighborhood, kasi baka na-overwhelm lang kami sa una lang pagpunta dito, and baka pagbili namin and then we decided hindi pala ito magandang neighborhood. So we have to make sure kung bibili man kami ng bahay is yung magandang neighborhood na accessible sa nakuha namin trabaho, and of course for the kids. And we love yung south part of Edmonton because yung mga anak ko is nahayaan namin maglaro sa labas. Umuwi lang yan, kaya ang iitim nila ngayon. Umuwi na sila para uminom ng tubig or kumain. And after that, back na naman sila ng labas. And this summer is like 9 o'clock, 10 o'clock is araw, maliwanag pa rin, so nakapaglaro talaga sila. Ngayong ang bakasyon is anong oras na sila natutulog, like 12 midnight na sila. And we feel nakikita ko, kasi malaking factor kasi sa amin na nakikita namin yung mga anak namin na nag-enjoy sa labas. Kahit na yung bunso kong anak na lalaki is puro sugat na yung kanilang tuhod, but that's okay. Yan talaga pag nadadaanan mo na may experience mo talaga yan pagbata, and it's just normal. And nakikita namin sa mga mga anak namin na kaysa magbabad sila sa TV or sa gadget, which is I don't prefer talaga na nagagadget sila as much as possible. Nabanggit ko na yan sa previous vlog namin. So hinahayaan lang namin sa labas. Nakita namin yung mga bata naglalaro lang. So we're very happy, parang ito yung neighborhood na hinahanap namin. I'm not against sa Winnipeg, but of course, sa Winnipeg kasi you have to be very careful, vigilant also. Yung place naman namin hindi naman perfect, but yung alam mo yung pag pumunta ka sa bahay, parang you feel yung positivity, yung napaka-bright ng hindi ko ma-explain parang yung sarap ng feeling. Hindi lang yung housing market dito, of course may mga mahal rin dito, depends sa gusto mo talaga kung gaano kalaki yung bahay mo. May mga 600 din, 700, but alam mo yung comparison kasi ng mga bahay dito, like for example sa Winnipeg kasi may mga bahay na tag 400, 500, hindi pa maganda yung neighborhood. Parang ganun. Tapos yung mga price kasi kung hindi man malayo is halos magkapareho na rin siya. Di better you go to Edmonton na mas maganda yung neighborhood, mas maganda yung place, mas maganda yung accessibility. Meron rin mga lugar outside Edmonton, like 15 minutes to 20 minutes away lang sa Edmonton, like Spruce Grove is much cheaper yung mga bahay nila. At this moment po yung pumunta kami na Spruce Grove, meron kami nakita na as in ang ganda ng bahay is around 485,000. Front garage na siya, 1,700 square feet, which is malaki na siya. May mga detached
garage rin na mga bahay na worth 385 to 400. May mga duplex na mga tagti 380, which is very rare mo na nakikita siya sa Winnipeg. Now, linawin ko lang po comparison po ito from Manitoba to Edmonton kasi doon kami galing. And of course, tax. Kasi one tax lang dito. Mafe-feel mo ang difference talaga pagdating sa tax. And pag nag-grocery ka, bumili ka ng mga gadgets, malaking difference talaga. Sobrang laki talaga. Parang at nakikita mo yung pag-unlad ng city ng Edmonton. Most especially right now, ang city ng Edmonton is busy sila ngayon sa infra nila. Ngayon ginagawa nila yung mga train. So para metro train station. Ngayon yung nakita namin is sa West Edmonton, parang may access na siya sa mall, something like that. Marami, as in busy yung Edmonton pagdating sa infra ngayon. Yesterday we went to Londonderry Mall and nakita namin yung isa sa metro station, malaking metro station doon. Reminds me of Dubai. Ang ganda, malaki yung metro station nila doon. Cost of living. Okay, cost of living pagdating sa mga grocery, we've been here for I think a month and a half now. So siguro naman nakikita na namin yung difference ng mga price dito. At ako kasi ang nag-grocery sa pamilya namin. Mayroong mga times na buong family kami, pero I prefer na ako lang kasi pagkasama ko yung asawa ko na out of budget kami. No, what I mean is kasi kung ano lang yung listahan lang yung binibili ko, you know naman, kasi maintindihan ko kasi yung asawa ko naman kasi nagluluto. So may mga ang ano kasi namin, rule namin kasi gusto namin pag nag-grocery kami is yung good for 1 week lang. Ayaw namin mapasobra ng konti kasi gusto, yun yung parang kung paano kami nagbabudget. And kung ano yung nagagastos namin sa Winnipeg, ang budget kasi namin like around 200 to 250. Ano na yun? Malaki na yung 250 kung umaabot. Pero bihira lang yung mangyari. It's ganun rin. The cost of living is the same. Yung price pala dito is pareho lang. I work in Walmart before and nakikita ko yung price nila. Kasi kino-compare ko yung through online, yung Walmart website nila sa Winnipeg at yung price nila. Kung meron mang pagkakabits, napakaliit lang. And of course, for your information, karamihan sa mga product na binebenta sa yung mga product na dinadala sa Winnipeg is nanggagaling sa BC, sa Alberta, and part of Toronto. So, you know already, you do the math. May mga mas mahal sa Winnipeg at mas mura dito at mayroong halos pareho lang. Pagdating sa mga clothes, the same. Parang centralized lang yata sila. One big example, if you go to like Jasper, may mga yung going from Jasper going to Edmonton, yung kahit Walmart doon, pareho lang siya ng price. Standard sila, which is the good thing talaga. Food is the same yung price. Now, the lifestyle here and yung cost of living will be, sa akin personal opinion ko, is the way how you spend yung lifestyle mo. Kasi syempre para lang yung paglaki ng sweldo, paglaki rin yung buying power mo. Kasi syempre malaki na yung sweldo mo, mas marami kang nasa isip na gustong bilhin. Parang ganun lang. So pero kung hindi mo kung sa amin yung lifestyle namin, yung how we spend is ina-apply rin namin dito, and then siguro wala kaming magiging problema.
sa kung sa cost of living, kasi the same pa rin naman. Paano kami gumagastos sa Winnipeg is the same rin dito. So for now, yun lang muna po yung may iba vlog ko at may share po namin sa mga gusto pa po magtanong at sa mga idea kung paano lumipat po dito. Huwag po kayong mahiya, mag-message lang po kayo or mag-comment sa aming YouTube channel or mag-message kayo sa aming Facebook page. Search nyo lang Familia na Vasilia. Huwag nyo na rin kalimutan mag-like, mag-subscribe at mag-follow sa both social media accounts po namin. At pipilitin namin mag-replyan kayo kung ano mga katanungan po ninyo, at yung mga sagot namin ay magbe-base lang po sa aming personal experience and personal opinion lang po. Yun lang po yung may i-share namin for today. I just want to add lang po yung sa mga nagbabalak agad lumipat, not only in Alberta kundi sa mga other provinces pa, most especially sa mga kaka-PR lang, most especially yung mga nakakakuha ng provincial nominee, kasi may nag-message sa amin kung pwede na ba silang lumipat after a year or 2 years. Always remember po, i-double check nyo po yung mga pinirmahan nyo sa express entry. Nandoon po yung condition ng mga other provinces, and most especially po ngayong na medyo nagigipit po ang Canada, and every province po ay may mga kanya-kanya na pong rules. Kailangang updated po kayo kung ano yung lilipatan po ninyo para wala kayong ma-encounter na maging problema sa pag-transfer po ninyo. Kami, personally, ang lagi namin sinasagot, kung PR na kayo, better mag-wait kayong maging citizen. Pag naging citizen na kayo, pwede na kayo kahit saan kayo pumuntang province o mag-decide kayong lumipat ng Alberta or everywhere. Wala kayong magiging hassle o magiging problema. For PR, mag-citizen muna kayo. Yan ang may isa-suggest namin. Kasi marami nang may nabalitaan na kami na nagkaroon sila ng problema when they transfer from one place to another place, and then kailangan nilang mag-renew ng PR, hindi sila na-accept o hindi sila nakapag-renew. May mga rin naman na hindi sila na makapag-apply ng citizenship kasi yung dati lang province di sila inalaw, something like that. So may mga nagsasabi naman na pwede, maybe because maybe before yon, pero ngayon po is you have to double check, triple check, or whatever kailangan i-double check, i-verify nyo muna para madali lang lumipat. Sa totoo, kumbaga ang decision na paglipat madali lang po, but just to make sure lang na hassle free kayo. So muli po, kami po ang Familia na Vasilia, maraming po salamat sa pag-spend ng time sa pakikinig at panonood ng aming mga vlog. So kung may mga katanungan pa rin po kayo, may mga Q&A kami for our previous vlog. Kung sa mga nagtatanong yung timeline namin, may vlog rin kami sa timeline namin. Yung may mga vlog kami kung paano namin nakuha yung unang bahay namin, nakabili kami ng bahay namin after 7 months ng pagdating namin dito. Nandoon po lahat. So browse nyo lang po, and of course maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aming mga vlog. Ngayon marami ng mga YouTuber ngayon, kung wala man kayo makuha information, maraming mga YouTube channel na may mapapagkuhanan po kayo. Okay po, maraming po salamat po at God bless po. Huwag pong kalimutan magdasal.
magpasalamat sa lahat ng blessings na natatanggap po ninyo. Muli po, kami pong pamilya na Basilya at magkita-kita muli po tayo sa aming mga susunod na mga vlog. Paalam!